Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mensahe ito mula po din sa Bagong Tipan, ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa mga ayon po dito sa mga taga Roma, Kabanata 15, talatang 7 at 11. Ito po ang mensahe. Kung paanong tayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maingatan ninyo ang Diyos, upang maparangalan ninyo ang Diyos. At sinabi pa rin, purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga hintil. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 10. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkabahagi. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 27 at 28. Ito po ang mensahe. Kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay din siya ng gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyang kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos ngayong linggo ng ating pagbabahagi sa Bible Lights Promotions ng mabuting balita. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Yan. Nais pong ibabatid sa ating ng banal na Panginoon Diyos mula doon sa kanya pinahayag dito na pinahayag niya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo sa mabuting balita ay yung mga tao o yung mananampalataya at simbahan, yung tayong lahat ay binigyan ng iba't ibang kaloob ng ating banal na Panginoon Diyos o mula sa banal na Espiritu Santo. Tayong lahat ay binigyan ng kanyang kakayanan para yung mapangasiwaan ang pananampalataya natin sa Diyos mula doon sa simbahan. Yan. Mula nung una may iba't iba ang gawain ng bawat isa. May propeta, may guro, yan. Tagatulong ng simbahan at tayo naman nagbilang na mayroong nananampalataya at tagapakinig. So yung iba naman ay tagatulong, yan. Marami na iba't iba tayong gawain para sa ikaunlad ng ating simbahan. So simbahan at ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, yung ating reliyon o yung ating buong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. So may tayo ay binigyan ng mga kaparian para tayo ay aralan ng mabuting balita o tagapangaral ng ebanghelyo, mabuting balita o yung bulunga. Meron din mga propeta. Tapos meron din siyempre yung tagatulong, yung mga tao na yan na tumutulong sa pagpapalago ng simbahan, etc. Yan. Yung lahat ng kaloob sa atin ng Espiritu Santo, ito ay pag-ibayuhin natin para sa kaunlaran ng ating pananampalataya, ating simbahan. At nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay tanggapin natin ang bawat isa. So huwag tayong mamilit ng ating mga makakaisa sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, sa ating reliyon, sa ating pananampalataya Kristiyano.
na tayo ay tayong lahat ay gusto ng Diyos na mabuklod sa ating pananampalataya sa Kanya. So wala tayo, dapat ay tanggapin natin ng isa't isa gaya ng pagtanggap ng Panginoon Jesucristo sa atin na tayo ay Kanyang nais na lahat ay baligtas at manampalataya sa Diyos mula sa Kanya. Yung mga lamang ay ayaw manampalataya sa Kanya. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kaya tayo, para tayo ay ano naging problema ba kapag tayo ay nandoon na sa pananampalataya, nagkakaroon ng pagkabahagi sapagkat nakakaiba ng layunin, isip, yan, sa pananaw natin sa ating pananampalataya. Yan yung isang mabigat na nangyayari ngayon. Nangyayari kahit noon pa doon sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos, sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo, na may iba't ibang iba-iba yung nag-grupo-grupo ng lima. Ngayon, may iba't iba yung paniniwala ng Kristiyano. So dapat na ay magkakaisa ng layunin, isip, damdamin para hindi nagkakaroon ng pagkabahagi sapagkat hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng pagkabahagi. So kaya dapat ay bigyan natin ng kayusan yung ating pananampalataya. So yun. Kaya dapat tayo ay buklod, magkakaisa sa ating mga pananaw. Sapagkat kung tayo mayroong magkakaibang pananaw, yan yung sisira doon sa ating pananampalataya, magkakabahagi. Kaya ngayon, kagaya dito sa ating bansa, napakaraming denominasyon ng Kristiyano, di ba? Iba't iba. Kahit sa iba sa buong mundo. So kaya dapat ay aside from sa denomination ng iba't ibang mga Kristiyano, meron din doon din sa ating kahit na tayo ay doon sa isang sa Catholic, may mga iba-iba pa rin na mga iba-iba yung mga paniniwala. So kaya dapat ay laging buklod tayo sa ating pananampalataya. Kagaya nung gusto na mangyari ngayon ng ating Saint Santo Papa na yung synodality journey with the dahil lahat, hindi lamang yung clergy yan, kundi lahat ng pananampalataya at ng simbahan dapat ito ay buklod doon sa ating pagpapalago ng ating simbahan. So kaya nga yung ating gabay ng Espiritu Santo sa atin, yung kaloob sa atin, ano man ito ay ating gawin ng lahat. Ito ay nakatulong para mabigyan mo ng mga pinansya yung ating simbahan, doon ka tumulong sa ating simbahan. Iba't ibang mga bagay, mga lay people ka, mga ganun. Kung ito'y tagapakinig, ikaw ay makinig at maligtas ka, makisa ka doon sa nais ng ating programa ng ating simbahan para lalo natin mapaintin yung ating pananampalataya at lumago ito sa buong mundo at marami yung maligtas yan. Ganyan dapat tayo ng pag-isa at hindi may kanya-kanya tayo mga pananaw yan. At yun, kaya tayo ay yung mga tao, yung simbahan, tayo ay magkaisa. So yung mga kaparihan, yung parishes yan, hindi lamang doon sa parokya doon, kakaiba siya doon sa parokya sa iba. Siyempre, tayo ay buklod lahat sa magkakaibang parokya yan. At mula sa isang parokya, tayo ay buklod lahat yung pananampalataya sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya yung ating yung mga kaloob sa atin ng Espiritu Santo ng Panginoon Diyos, tayo ay pag-ibayuhin natin yan. Ay kulad ng ating iglesia o ng ating simbahan. Yun, at muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na buhay. Sa gabay ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang pagmilagro, kaliwanagan, at iba't ibang niyang mga paggabay. So sana tayo ay patuloy niyang gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Tayo ay magabayan na ay maliwanagan sa gabay ng Banal na Santa Maria. At syempre, higit ay ang kaliwanagan ay binibigay sa atin ng mabuting balita. At ito yung gabay natin para tayo ay maligtas sa ating magkaroon tayo ng kaligtasan. Gabay natin sa ating pamumuhay kung paano tayo mamumuhay at mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. So yan ay nasa balangkas ng mabuting balita. Kasi kung tayo basta maliliwanagan, hindi naman natin alam kung ano liwanag na yun. Diba? Paano tayo gagawa ng mabuti? Wala tayo, mangangapa rin tayo kung hindi natin alam kung ano yung mabuti. Yan. Kung ano yung mabuti, yun yung tinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Yan yung mabuti na dapat natin sundin
sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan. At tayo ay kung gabayan ng ating banal na Santa Maria at iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon. Magpasalamat tayo. Mula kung mayroong tao na halimbawa kung tayo ay nakagagabay sa atin para isugo ang ating ang mga ganyang klase ng mga kababalagan, mga himala, tayo ay magpasalamat. Kaya hindi lamang sa ganun. May mga piling tao para magabayan niya, para makapagbahagi o yung iba't ibang kaloob, magpagaling, maggawa ng himala or magabayan ng ganyan. So yung tayo ay mayroon din tayong pagpapalaan Diyos sa ating pananampalataya sa lahat at individual nating kahilingan sa ating Panginoon. Tayo ginagabayan lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Hilingin man natin ito o hindi, ay may gabay ang ating banal na Panginoon kung tayo nananampalataya sa Kanya. Hiniingatan niya tayo. Parang gano'n at iba't ibang mga gabay sa atin ng mga himala sa buong buhay na ito para tayo ay baligtas sa tamang panahon. Dahil tayo ay masasailalim doon sa pagsubok ng Diyos habang tayo nananampalataya. At tayo bibigyan niya ng bayong pala dyan sa ating mga bagay. So yun, at doon sa Interfaith Unity ay patuloy tayo magkaisa dyan sa Interfaith Unity. Unawain natin yung reliyon yung iba't ibang mga reliyon. Maging itong ating reliyon Kristiyano na nagkaroon na ng iba't ibang mga pagkakabahagi ay unawain natin yung ating mga ibang mga Kristiyano o na nananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Kristo na nagkaroon ng ibang denominasyon. So unawain natin yan, magkaisa pa rin tayo sa Interfaith Unity at hindi lamang doon sa iba't ibang reliyon din na magkaisa tayo sa Interfaith Unity para unawain natin yung mga reliyon. Hindi tayo nauwi doon sa sigalutan, away, mga digmaan, yan ang hindi naging maganda sapagkat nangyayari na ngayon sa ibang bansa yung extremism na nagkakaroon ng sigalutan at nagpapalawak sa extremism. Kung hindi nagiging maganda, nagkakaroon ng kagulo at digmaan ng ating mundo. So kung tayo magkakaisa, magpapayaro tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan at mabuting aral ng ating Pilipinas, lalo na sa Christianism na ating inihaya. So napakaganda ng nais ng ating banal na Panginoon sa Kristo para tayo ay nagkapwa-tao. Even though sila pa man ay ibang reliyon, tayo ay pakita ng magandang loob at unawain at tayo ay magkaisa doon sa isang sa interfaith para magkaroon ng kapayapaan at pamanahin. At maliban dyan ay yung CBCP Vatican Church patuloy yung pagbuklorin yung sangkatawan naman sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo yan. At sa ating munting kakayanan na may patuloy nating mapagbuklod yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo yan. At tayo patuloy na gabayan ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito, pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti. Tugunin nyo yung batas na pamahala, mabuti, makatarungan, yan, karapatang mandao. So yun, at muli magandang hapon sa inyo lahat at ang Panginoon Diyos at mula sa Panginoon sa Kristo, sa ngalan at sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo ay patuloy na magliwanag at tumubay sa atin, kagapay ng gabay ng banal na Santa Maria. At tayo ay maligtas sa pamumuhay nito hanggang sa takdang panahon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.